Tunay na nakamamangha ang kagandahan ng Apari. Maraming bagay na dapat ipagmalaki ang mga Aparianos sa kanilang bayan. Mga bagay na mahirap iwanan, mga bagay na nais manatili, mga lugar at kaugalian na tanging Apari lamang ang nagtataglay. Tunay na mapalad ang mga Aparianos sa pagkakaroon ng isang malaparaisong bayan. Pero teka, kamakailan lamang natunghayan ang isang bagong pagsasalarawan sa bayan ng Apari sa YouTube. Base sa nasabing video, ang Apari ay nag-ibang anyo dahil sa di magagandang gawain na pinahintulutan ng lokal na pamahalaan. Nandyan ang black sand mining na naging sanhi daw ng pagkabawas ng kanilang dalampasigan, naging sanhi ng pagbaha ng Apari, at naging sanhi ng pagkamatay ng mga taong ang nais lamang ay protektahan ang kalikasan. Ang mga akusasyon na ito ay nakababahala, pero mas higit na nakakabagabag sa mga Aparianos na nasa ibang bayan, mga Aparianos na nakikipagsapalaran sa labas ng bansa. Isa-isahin natin ang mga inilahad sa nasabing video. Pagkatapos ipakita ito, inaasahan na ang kasunod na ipapakita ay ang pagmimina sa Apari mismo. Ngunit ang mga ipinakita ay sa bayan ng Bugay at bayan ng Lalo, kung saan nabanggit rin ang pagtatapon ng basura sa dagat, samantalang wala namang pong dagat sa Lalo. Ilog lamang po. Mga pagsasalarawan na hindi mo maaaring maiugnay sa Apari. May mga pagsasalarawan sa bayan ng Apari na dapat nating bigyang linaw. Una, may black sand mining daw sa baybayin ng Apari. Tinungo ng isang grupo ang dalampasigan ng Apari upang makita kung may black sand mining nga talaga. Gamit ang kanilang sasakyan, sila ay nag-drive dulot-dulo ng dalampasigan. Wala kang makikitang black sand mining o mga traktora na sabi nila ay ginagamit sa pagmimina. Ngunit, tama ang sinabi nila na may mga bahagi ng dalampasigan na wala ng sand barriers. Ang mga sand barriers na ito ang nagsisilbing proteksyon ng mga komunidad sa hampas ng alon. Ito ay nawala hindi dahil sa black sand mining. Napag-alaman na noong early 60s, ang buhangin dito ay hinukay at ginamit na pantambak sa noon ay ginagawang mga paaralan, ang Lyceum at Cagayan State University. Salungat sa kanilang sinasabi, napakaganda pa rin ang dalampasigan ng Apari kahit high tide. Napakagandang pagmasdan ang mga sasakyan, lulan ang mga kabataan na bumabaybay sa dalampasigan. Ang San Antonio Beach, ayon sa video, ay nawala ng dalampasigan dahil sa pagmimina. Amin lang pong kaklaruhin, ang San Antonio Beach ay nawala ng dalampasigan dahil sa sunod na kalamidad, climate change. Gusto rin naming linawin na ang black sand ay hindi nagsisilbing binder ng lupa. Ayon kay Mr. Fernando Siringan, a geologist from the University of the Philippines, ang binder ay yung clay o putik. Yun ang nagho-hold ng lupa. Ang black sand ay mas mabigat lang sa ordinary sand dahil ito ay may magnetite ore component. Pangalawa, may black sand mining sa punta na nasa loob ng 200 meters prohibited zone. Bago nating pag-usapan ang issue na yan, atin munang pag-usapan ang daungan ng Apari. Due to heavy siltation of the port of Apari, the wharf or daungan serves as protective wall para sa mga kalapit na komunidad mula sa soil erosion at posibleng pagbaha, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang kalsada ng daungan ay nagagamit na palaruan at drying area para sa mga pang-araw-araw na huli ng mga mangingisda katulad ng aramang, hindi na nagagamit bilang pier.
Maliban sa patuloy na pagkasira ng daungan dahil sa lakas ng hampas ng alon ng tubig sanhi ng bagyo, wala pa ring nagbago sa gandang inyong masisilayan sa tuwing ikaw ay tatayo dito. Dito mo lang maaring masilayan ang sunrise at sunset. Makikita mo naman ang mga bundok ng Sierra Madre, Cordillera at Caraballo sa south. Samantalang sa north naman is where the river meets the sea. Ang bayan ng Apari ay nagsisilbing catch basin, hindi lamang ng probinsya ng Cagayan kundi ng buong Region 2. Sa Apari, bumabagsak ang lahat ng sediments at basura na dala ng tubig baha mula sa kabundukan na nagiging sanhi ng pag-apaw ng ilog. Ito rin ang nagiging sanhi ng pagbuo ng mga bagong sandbars na nagiging dahilan upang ang tubig ay maghanap ng ibang dadaanan na naging sanhi ng baha at pagkatibag ng tabing ilog, pagkasira ng mga pananim, pagkamatay ng mga alagang hayop at pagkasira ng bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat ng sasakyang pandagat ay hindi makalapit sa daungan. Dahil dito, nagdesisyon ang Caltex at Shell na tanggalin ang kanilang mga dipo sa bayan ng Apari. Sa kasalukuyan, ang Petron na lamang ang nag-ooperate sa bayan na nagbabadya ring mawala sa darating na panahon. Nahihirapan sila sa pagsali ng langis dahil nga sa ang kanilang mga ship tankers ay hindi makalapit sa daungan. Dahil sa kababawan ng ilog, sila ay gumagamit ng tube mula dipo hanggang barko na napakadelikado dahil maaring magka-oil leak. May mga ongoing constructions din sa pier tulad ng bagong building ng Pag-asa na nagkakahalaga ng 150 million at ito'y isa sa 3 gusali ng Pag-asa sa buong Pilipinas na may makabagong kagamitan. Yan ang kadahilanan na kung bakit maraming sasakyan sa punta. Napag-alaman din na kung gaano kataas ang gusaling ginagawa, ganun din kalalim ang huhukaying lupa. Pero may isang construction support area na kung iyong pagmamasdan ay maaari mong pagkamalang black sand mining tulad ng ipinakita sa YouTube. Ito ang tinutukoy nilang pagmimina na nasa loob ng 200 meters buffer zone. Ang tinatayong warehouse ay pagmamay-ari ng Lutra Incorporated. Sa pagpapatayo ng warehouse, kinakailangan na hukayin ng lupa para sa pundasyon ng nasabing gusali. At dahil ang lupa sa dalampasigan ng Apari ay may magnetite ore na ginagamit sa paggawa ng bakal, kumuha ng Mineral Processing Permit ang Lutra sa Mines and Geoscience Bureau ng Department of Environment and Natural Resources upang matest ang kanilang magnetic separator at ma-process ang lupang kanilang nahukay. 6 to 10% lamang ng magnetite ore ang nakukuha sa 10,000 metric tons of black sand, pero ito ay binabayaran ng kumpanya bago niya ito maibiyahe. Sa kaso ng Lutra, sila ay nakapagbayad na ng 2 beses na parehong nagkakahalaga ng 2,546,900 pesos sa Office of the Treasurer ng Lalawigan, a total of 5,093,800. Ang 30% ng amount ay napupunta sa lalawigan, 30% sa lokal na pamahalaan at 40% sa barangay kung nasaan ang proyekto. Maaring isipin na ito ay isang pagmimina rin, pero ayon sa mga nagmimina, ang 1.8 hectares na inuupahan ng Lutra sa Apari ay hindi sapat upang mag-black sand mining ang kumpanya. Ang 90% ng lupa na naiwan sa kanilang paghuhukay para sa pundasyon ng kanilang warehouse at pagpapatag
ay gagamitin na pantambak para sa reclamation area na initially ay 80 to 100 hectares mula sa dalampasigan upang i-extend ang jetty. Sa gagawing reclamation, lalaki ang area ng pier at ng barangay Punta at posibleng maibalik ang beach ng Punta, San Antonio at Maura. Sa pagnanais ng Lutra na makatulong sa bayan ng Apari, sila ay may panukala sa lokal na pamahalaan na ayusin at i-develop ang port area kasama ang pagdedredge ng bukana ng Cagayan River ng libre, walang bayad. Ang panukala ay isinasaalang-alang sa kadahilanang hindi kakayanin ng lokal na pamahalaan ang dredging na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ang dredging ng Cagayan River ay kinakailangan ng gawin, lalo na sa bahagi ng Apari, para maluwag ang lagusan ng tubig papuntang dagat upang maiwasan ang pag-apaw nito lalo na sa panahon ng malakas na tagulan. Port rehabilitation and development shall be under the Build, Operate, Transfer or BOT scheme. Dito po sa amin, wala pang mining, binabaha na po kami pag bumabagyo di mas lalo na po pag mamining dito sa amin kasi ito po sa amin, critical area talaga nauubos, taon-taon po metro-metro ang paglapit ng dagat Ganun po dito sa amin, ganun po ka-critical. Kaya ayaw na ayaw po namin yun na mamining dito sa amin. Siya si James C. Rivera, kagawad ng Barangay Dodan noong 2007. Tama ang unang bahagi ng kanyang sinabi. Nasa Apari ay wala ngang mining pero bumabaha na. Ano pa kaya kung may mining pa? Kaya tutol siya sa pagmimina. Pinatotohanan niya na wala talagang mining sa Apari. Nakakatuwa na ang isang kagaya ni James Rivera ay tutol sa pagmimina, samantalang noong 2007 siya ay isa sa mga signatories. Sa katunayan, siya ang nanguna upang isulong ang approval at endorsement ng application ni Mr. Arturo Mercader for small-scale mining sa Barangay Dodan. Ano kaya ang nagbabago sa paninindigan ni Mr. James Rivera tungkol sa pagmimina? Hindi kaya dahil sa siya ay hindi na miyembro ng konseho? Na resulta ng barangay election? Nagtatanong lamang po. Ito naman ang pinakita nilang video na nagsasalarawan ng baha sa bayan ng Apari. Aming napagalaman na ang lugar na ito ay hindi sa Apari kundi sa bayan ng Alcala na tinungo ng grupo upang masiguro na tama nga ang impormasyong binigay sa amin. Ito po ang La Funeraria Ortiz, ang lugar na binaha. At upang patunayan na ang lugar na ito ay hindi sa Apari, amin pong tinanong si Nanding na embalsamador sa Funeraria Ortiz. Nanding yung La Funeraria Ortiz ba na to? Saan siya? Anong bayan? Tuguegarao po. Yung pinaka-main namin po, Tuguegarao. Pero ito? Branch lang po ito. Anong bayan to? Baybayong Alcala po. Ito ay hindi malayong mangyari sa bayan ng Apari kung hindi mauumpisahan ang dredging ng Cagayan River. Isinali na ng Philippine Ports Authority ang development, management at operations ng Port of Apari sa lokal na pamahalaan. Ito ay bahagi ng programa ng national government na i-empower ang mga lokal na pamahalaan sa pag-implement ng development plans and programs. Kung matuloy man ang panukala na inihahain ng Lutra, ang lahat ng plano ng lokal na pamahalaan sa port area ay mabibigyang katuparan. Nais ng kasalukuyang administrasyon na isaayos ang daungan upang maibalik ang dating sigla nito at dagdag kasiguruhan sa ekonomiya ng bayan para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ayon kay Mayor Tumaro ng Apari, sa kanyang pagkakaalam, walang nag-ooperate na magnetite mining doon. Ayon kay Mayor Tumaro ng Apari, paulit-ulit na ginamit ang bahaging ito ng report ni Jiggy Manicad na kinunan noong 2009 at nilapatan ng video ng pagmimina na kinunan ng 2011 upang palabasin na sinungaling si Mayor Tumaro.
Aming napag-alaman na ang tinutukoy nilang nagmimina sa Apari maliban kay Attorney Arturo Mercader at Mr. Elpidio Escobar sa Barangay Dodan ay ang Philippine Mining Group and Holdings Incorporated. Ano nga ba ang tunay na pangyayari sa usaping ito? Hindi naging ganun kadali para sa Philippine Mining Group and Holdings Incorporated na makakuha ng karampatang permit mula sa lokal na pamahalaan ng Apari upang makapag-operate. Sila ay dumaan sa proseso. Inatasan sila na magsumite ng mga requirements na sinasaad sa small-scale mining operation at isa doon ay ang rehabilitation plan. Ang rehabilitation plan ay ang pinakanais ng Office of the Mayor na makita sa kadahilan ng ayaw nilang maulit ang nangyari noong early 60s kung saan nanguha ng buhangin para sa tinatayong mga paaralan pero walang ginawang rehab plan kung kaya't sa panahon ng tag-ulan at kalamidad, ang bahaging iyon ng baybayin na pinagkunan ng buhangin ang unang pinapasok ng tubig. Ilang beses silang paulit-ulit na nagpadala ng sulat sa Office of the Mayor hinggil sa kanilang request na mabigyan ng business permit. An applicant cannot be denied issuance of mayor's permit for as long as he has complied with the necessary requirements provided by the law. Pero may karapatan ang lokal na pamahalaan na ikansela ang nasabing permit pag may paglabag na nagawa ang nasabing kumpanya. May 2009, after complying with all the necessary requirements under the small-scale mining operation, the Office of the Mayor issued business permit to Philippine Mining Group and Holdings Incorporated. Nais po naming liwanagin na ang ibinigay lamang ng lokal na pamahalaan ng Apari ay ang business permit o mayor's permit. Ito ay pagkatapos ng 1 taon, 6 na buwan at 9 na araw. July 2009, ang mga mamamayan ng Barangay Dodan ay humiling ng kaliwanagan hinggil sa status ng mining permit ng Philippine Mining Group and Holdings Incorporated. Dahil dito, ang Sangguniang Bayan ay nagpatawag ng committee hearing. Sa nasabing pagpupulong, pinaalam ng Mines and Geoscience Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na ang small-scale mining permit ng Philippine Mining Group and Holdings Incorporated ay indefinitely suspended dahil sila ay nasa loob ng 200 meters prohibited buffer zone. Pinaalam din ng Environment Management Bureau na ang Environmental Compliance Certificate na kanilang in-issue sa Philippine Mining Group and Holdings Incorporated ay temporarily suspended din pending sa detailed assessment of the subject area and clearance from the proper authorities. Pinaalam din ng Office of the Mayor sa Philippine Mining Group at Holdings Incorporated na ang kanilang business permit ay temporarily suspended dahil sa suspension ng kanilang Environment Compliance Certificate. Dahil sa report ng mga concerned citizens na may mga dump trucks na naglalabas ng buhangin mula sa Barangay Dodan kasama ang police personnel ng Apari Police Station, pinangunahan ni Mayor Tumaru ang operasyon. 2 dump trucks na puno ng buhangin at payloader ang nakumpiska, pag-aresto sa isang driver na Chinese national at pagsampa ng kaso laban sa kanila. Aming idinetalye ang mga kaganapan patungkol sa Philippine Mining Group and Holdings Incorporated upang inyong makita na ang lokal na pamahalaan ng Apari ay hindi ganong kadali mag-issue ng mayor's permit, lalo na sa usapin ng mining. Kung ang kagustuhan lamang ng lokal na pamahalaan ng Apari ay ang kumita, sana hindi na nila pinatagal ang pagbibigay ng business permit sa nasabing kumpanya. Sana patuloy nilang hinayaan ang Philippine Mining Group and Holdings Incorporated. Base sa mga pangyayari, may paglilinlang na naganap sa bahagi ng mga small-scale miners pero the law prevailed. Nangibabaw ang anuman ang tama
ang lokal na pamahalaan ang unang magpoprotekta sa apari at sa kanyang kalikasan. Mahirap manghusga kung ikaw ay tumatanaw lamang mula sa labas. Dapat alamin ang katotohanan. Ito ang bahaging tunay na nakaalarma hindi lamang sa amin kung hindi sa mga Aparyanos na nasa ibang bahagi ng mundo. Isinasalarawan dito na dahil sa pagtutol ng ilang sektor sa black sand mining, may mga nagbuwis ng buhay. Pinatay, pinaslang, isang nakalulungkot na pangyayari. Pero hindi naman siguro ding tama na palabasin na ang mga patayan na ito ay nangyari sa bayan ng Apari. Isang paglilinaw lang po, walang anumang patayan ang nangyayari sa bayan ng Apari patungkol sa pagmimina o anumang usapin. Lahat ng patayan na ito ay naganap sa bayan ng Bugay at hindi sa bayan ng Apari. Naniniwala kami na ang simbahang Katoliko ay malaki ang maitutulong sa lokal na pamahalaan para sa pagsulong ng bayan at sa ikabubuti ng mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan. Ang tunay na Aparyano ay hindi mapanira, mapanghusga o mapanlinlang. Kung tunay mong mahal ang iyong bayan, alamin ang katotohanan. Ilahad ang iyong saloobin. Tulungan ang lokal na pamahalaan upang ang Apari ay manatiling paraiso para sa mga mamamayan at patuloy na umunlad para sa kinabukasan ng mga kabataan. Open your eyes. Open them wide. Know the truth and look at Apari for yourself. Your hometown is still a paradise and will always be a paradise.